Hi, kamusta? Today, pag-usapan natin kung paano ba gumamit ng cadence sensor tsaka heart rate monitor. At tsaka reviewin na rin natin tong Magin S3 Plus tsaka H64 na heart rate tsaka cadence sensor. Umpisahan natin dito sa cadence sensor. Etong Magin S3 Plus, pwede mo siyang gamitin na cadence sensor or pwede mo rin gamitin na speed sensor. Ang kasama niya sa box is yung rubber band tsaka pads para sa hubs and pwede rin sa crank arms. To change the mode, ang kailangan mo lang gawin is to reinstall the battery. After mo install yung battery, merong ilaw na lalabas. Pag kulay red yung ilaw, naka-cadence sensor yan. Pag green naman yung ilaw, ang mode niyan is speed sensor. Kung gusto mong gamitin yan na speed sensor, attach mo lang sa hubs. Useful yan kung gusto mong mag-track ng distance kung hindi ka naka-GPS sa cyclocomputer o kaya kapag naka-indoor trainer ka. Kung gusto mo namang gamitin na cadence sensor, dun mo lang i-attach sa likod ng left crank arm. And kapag nakadetect siya ng movement, mag-automatically turn on yan. Kapag stationary siya for a minute or two, automatically rin naman yan nagto-turn off. Once na-pair mo na, kapag pumadyak ka, automatic na siya magpe-pair kapag nakabukas yung cyclocomputer. Need mo lang i-pair once, and then sa susunod na rides mo, automatic na siyang magpe-pair. Ang reason kung bakit minomonitor ang cadence is, ang tao kasi, most efficient lang tayo at around 75 to 95 RPM. Ang cadence nga pala is yung pag-ikot ng crank sa bawat minuto. If you are spinning more than 95 RPM, you will be spending too much energy. Ang mangyayari is, hihingalin ka agad at mauubos agad ang lakas mo. Kapag ang cadence naman ay masyadong mababa, you are putting too much load sa muscles mo. Ang mangyayari is sasakit agad yung binti mo tsaka hita mo. So far, wala pa naman akong nakikitang issue dito sa Magin S3 Plus. Ilang beses na rin to naulanan at hindi naman nagloloko. Waterproof siya. Sunod is etong Magin H64 na heart rate monitor. Ang kasama sa box is etong strap tsaka yung sensor. Sa strap, merong dalawang conductor. Ang concept kasi nito is yung puso natin nagpo-produce yan ng electricity. Napakababang voltage lang naman. And yung lakas ng voltage, nakadepende yan sa heart rate. Ito, sa likod ng strap, merong conductor. Diyan dadaan yung electricity and then pupunta siya dun sa sensor. And then yung sensor naman yung magta-transmit ng signal dun sa cyclocomputer para malaman natin yung current heart rate. Same lang din to nung dun sa cadence sensor. Kapag sinuot mo at nakadetect siya ng electricity, mag-auto on and then mag-auto pair dun sa cyclocomputer. Once mo lang siya need i-pair, and then yung next rides mo, automatic na siyang magpe-pair. And kapag hinubad mo, hindi na siya makaka-detect ng signal or ng voltage. So after a minute or two, mag-auto off din siya and then mag-unpair siya dun sa cyclocomputer. Same lang dun sa Magin, ilang beses na rin to naulanan habang suot ko, hindi naman nagkaka-issue. Ang heart rate monitor, common yan na ginagamit sa interval training. Yan yung training na ginagawa kapag magpe-prepare ka sa race o kaya gusto mo magpalakas ng physical capabilities mo when it comes to cycling. Ang pag-uusapan lang natin ngayon is yung training zones para may idea tayo kung paano ba gumagana yung katawan natin. Pero yung training program kung paano ba i-execute yung interval training, that is a topic of its own. Merong dalawang way para masukat ang training zones. Ang una is yung pagkuha ng maximum heart rate mo. Ang pangalawa is yung pagkuha ng FTP or yung functional threshold power. Yun yung average power na kaya mong gawin within an hour. Ang gagamitin nating method is yung pagkuha ng maximum heart rate kasi mas madali yun. Iba lang yung pag-calculate ng percentage compared sa FTP, pero yung goal ng dalawang method na to is iisa lang naman. Ang pinaka-common na pagkuha ng maximum heart rate mo is 220 less your age. So kung 20 years old ka, ang maximum heart rate mo is 200. Pero estimation lang yan at hindi yan 100% accurate. To find the most accurate reading, kailangan mo maghanap ng steady climb and then mag-warm up ka for 10 minutes and then increase the intensity of your ride hanggang sumuko ka. And then yung recorded na maximum heart rate, yun yung magiging maximum heart rate mo na gagamitin sa pagkuha or pag-calculate ng training zones mo. Now that you know your maximum heart rate, proceed naman tayo sa training zones. Sa zone 1, ang target mo is 50 to 60% of your maximum heart rate. Yan ang target
heart rate mo kapag nag-recovery ride ka. Relax lang na pacing. Ang point kasi ng recovery ride is to introduce blood flow sa muscles mo para ma-flush yung lactate acid. Yung lactate acid kasi yun yung nagkakos ng fatigue tsaka ng muscle strain. Zone 2 naman is 60 to 70% of your maximum heart rate. Sa zone 2, dito ka magsisimulang mag-burn ng fat and it's also used for endurance training. Kumbaga sa kotse, para kang naka-eco mode. Kino-conserve mo yung energy mo para kahit ilang oras or buong araw ka nang nag-ride, hindi pa rin nauubos yung energy mo. Zone 3 naman is 70 to 80% of your maximum heart rate. It is also called tempo or aerobic. Ito, medyo medium intensity na to eh. You can only maintain this for around 30 minutes and then mapapagod ka na. Kaya ang sinabing tempo kasi you can sustain it for a bit long time. And pag sinabi namang aerobic, that means something to do with oxygen. Ito kasing pacing na to, ini-improve nito yung lung capacity mo. Better lung capacity, meaning makakapag-introduce ka ng more oxygen sa blood mo na papunta sa muscles mo. Ang zone 4 naman is 80 to 90% of your maximum heart rate. It's already under anaerobic and it's also called lactate threshold. Ang anaerobic naman is complete opposite ng aerobic. Ang ibig sabihin is without or not relating to oxygen. Ganito kasi yan, no? Yung muscle natin, it requires oxygen tsaka glucose para gumana. Yung glucose, that's a component of carbohydrate. So, meaning yan yung energy na galing sa pagkain. In this intensity, hindi na kayang ibigay ng katawan natin yung oxygen na demand ng muscle. So, we are solely dependent na lang sa glucose or carbohydrate. Kaya yung iba, a day or two before the event, nagka-carb loading sila para marami silang carbohydrate na reserba sa katawan. Our muscles will also produce lactate acid at this intensity. Yun yung nagkakos ng fatigue tsaka muscle strain, kaya merong recovery ride. We can only maintain this intensity for around 8 to 13 minutes. Ang sunod is zone 5, which is 90 to 100% of your maximum heart rate. Ang tawag din dito is VO2 max training. Ang ibig sabihin ng VO2 max is yung maximum oxygen na kayang gamitin ng katawan natin. So basically, if you train under this zone, you will be increasing your overall oxygen capacity or your overall heart performance. Yan yung ating training zones, no? At least meron tayong idea kung paano ba gumagana yung katawan natin kapag nagbabike tayo. Ang tanong is, kapag hindi ka naman nagka-training, meron pa rin bang benefits ang paggamit ng cadence sensor tsaka heart rate monitor? Para sa akin, oo, meron. Ang number one benefit is sa long ride, lalo na kung buong araw. Kung gusto mong makauwi pa, ako, ginagawa ko, maintain lang ako sa zone 2. Sometimes, nasa zone 3, lalo na kapag yung gradient around 10% pataas. Ayun, zone 3 doon. Pero most of the time, kung flat lang naman, zone 2 lang para makonserve yung energy. Second benefit is yung pagtetesting ng efficiency ng bike mo. Tulad nung ginawa ko dun sa Nabi versus dun sa semi-slick. By maintaining your training zone sa zone 3, malalaman natin kung nag-improve ba yung performance ng bike. Third benefit nito is kung meron kang diagnosed heart condition pero gusto mo pa rin mag-exercise, just ask your doctor kung ano ba yung maximum heart rate na safe mong gamitin and just use your heart rate monitor para nandun ka lang sa safe heart rate range na pwede sa'yo. Fourth benefit is mas magiging wise ka sa pagpili ng gears. If yung heart rate mo tsaka cadence mo is masyadong mataas or mababa sa target mo, that can also mean that you're on the wrong gear. So far, yun yung mga benefits na naiisip ko kung hindi ka naman nagte-training. And dun sa Magin S3 Plus tsaka H64, so far wala pa naman akong na-encounter na issue. Gumagana naman siya smoothly. And sa tingin ko, sulit din naman yung binayad ko dito. Yung link nga pala dun sa products na binili ko, check nyo na lang sa baba. And kung marami kang natutunan or nagustuhan mo tong video na to, then please consider subscribing and hit like.